Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang marami kang makukuhang kaalaman para sa iyong sarili. Pero ang tunay na karunungan ay nagmumula lamang sa Diyos. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, 2 kabanata mula unang talata hanggang 9 na talata. Anak, pag-aralan mo ang itinuturo ko sa iyo, at huwag mong kakalimutan ang sinasabi ko sa iyo. Makinig sa kung ano ang matalino at subukang maunawaan ito. Oo, magpalimos ng kaalaman, makiusap para sa pangunawa. Hanapin ito ng kasing hirap ng gagawin mo para sa pilak o ilang nakatagong kayamanan. Kung gagawin mo, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon at magtatagumpay ka sa pag-aaral tungkol sa Diyos. Ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Sa Kanya nagmumula ang kaalaman at pangunawa. Nagbibigay siya ng tulong at proteksyon para sa matuwid at tapat na mga tao. Pinoprotektahan niya ang mga may patas na pakikitungo sa iba at binabantayan ang mga tapat sa Kanya. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo kung ano ang tama, makatarungan at patas. Malalaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 18 kabanata mula 21 talata hanggang 35 talata. Ang parabola ng lingkod na hindi nagpatawad. Pagkatapos ay lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, kung ang aking kapatid ay patuloy na nagkakasala laban sa akin, ilang beses ko ba siyang patatawarin? 7 beses? Hindi 7 beses, sagot ni Jesus, kundi 70 beses na 7, sapagkat ang kaharian ng langit ay ganito. Minsan, may isang hari na nagpasya na suriin ang mga sulit ng kanyang mga tagapaglingkod. Kasi simula pa lang niyang gawin iyon nang dalhin ang isa sa kanila na may utang sa kanya ng milyon-milyong dolyar. Ang tagapagsilbi ay walang sapat na pambayad sa kanyang utang, kaya't iniutos ng hari na ipagbili siya bilang isang alipin, kasama ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng kanyang tinatangkilik upang mabayaran ang utang. Ang tagapaglingkod ay lumuhod sa harap ng hari. Pagpasensyahan mo na ako, pakiusap niya, at babayaran kita ng lahat. Naawa ang hari sa kanya, kaya pinatawad niya ang utang at pinabayaan siya. Pagkatapos ay lumabas ang lalaki at nakita ang isa sa kanyang mga kapwa tagapaglingkod na may utang sa kanya ng ilang dolyar. Sinunggaban niya ito at sinimulang sakalin. Bayaran mo ang utang mo sa akin, sabi niya. Ang kanyang kapwa alipin ay nagpatira pa at nakiusap sa kanya, pagpasensyahan mo na ako at babayaran kita. Ngunit tumanggi siya. Sa halip,
ipinakulong niya ito hanggang sa mabayaran niya ang utang. Nang makita ng ibang mga tagapagsilbi ang nangyari, sila ay lubhang nabalisa at pumunta sa hari at sinabi sa kanya ang lahat. Kaya tinawag niya ang tagapagsilbi. Ikaw na walang kwentang tagapagsilbi, sabi niya. Pinatawad ko ang buong halaga ng utang mo sa akin dahil lamang sa hiniling mo sa akin. Dapat ay naawa ka sa iyong kapwa lingkod tulad ng pagkahabag ko sa iyo. Galit na galit ang hari at ipinakulong niya ang tagapagsilbi upang parusahan hanggang sa mabayaran niya ang buong halaga. At nagtapos si Jesus. Ganyan ang pakikitungo ng aking Ama sa langit sa bawat isa sa inyo, maliban kung patatawarin ninyo ang inyong kapatid mula sa inyong puso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen, Amen, Amen. Peace. Muli akong bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Bago tayo magtapos, hayaan ninyo munang muli kong i-share sa inyo ang aking maikling pagninilay sa aking kababasa lang na mabuting balita ng ating Panginoon mula sa banal na kasulatan hango sa aklat ng mga kawikaan. Hindi na bago sa ating pandinig ang kwento ng mga treasure hunter na halos gugulin ang buhay nila o ihandog ang buhay nila sa paghahanap ng mga nakatagong material na mga kayamanan tulad ng ginto, pilak at mga mamahaling hiyas. Sa kabilang dako, mayroon ding mga treasure hunter pero hindi material na kayamanan ang kanilang hinahanap. Kakaibang kayamanan ang kanilang pilit na hinahanap na mas mahalaga pa sa mga kayamanang ginto, pilak at mga mamahaling hiyas. Ito ay ang karunungan. Kung matatagpuan natin ito, lubos nating makikilala at mauunawaan ng Diyos. Bukod dito, may iba pa tayong matatamasa sa karunungan mula sa Diyos. Basahin natin ang nasusulat sa 3 kabanata ng Kawikaan, mga talata 16 hanggang 18. Ang karunungan ay nag-aalok sa iyo ng mahabang buhay, pati na rin ng kayamanan at karangalan. Maaaring gawing kaaya-aya ang buhay mo ng karunungan at maakay kang ligtas sa pamamagitan nito. Ang mga nagiging pantas ay masaya. Karunungan ang nagbibigay sa kanila ng buhay. Ang manunulat na si Mr. Martin Dehaan II ay may ipinablish na article sa Our Daily Bread na tumatalakay din kung bakit napakahalaga ng ating paghahanap ng karunungan. Ang article na ito ay pinamagatan niyang Treasure Hunter, sa wikang Pilipino, tagahanap ng kayamanan. Sinasabi niya, inilalarawan ng Biblia ang isa pang uri ng kayamanan bilang mas mahalaga kaysa sa ginto, pilak o rubi. Basahin natin ang Kawikaan, 3 kabanata, mga talata 14 at 15. Mayroong higit na pakinabang dito kaysa sa pilak. Ito ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa ginto. Ang karunungan ay higit na mahalaga kaysa sa mga hiyas.
walang maihahambing dito. Ito ay karunungan na higit pa sa kaalaman at may kakayahan itong magamit ang kaalaman sa pang-araw-araw na buhay. Si Haring Solomon na humingi sa Diyos ng isang matalino at maunawaing puso ay nagsabi sa atin sa 2 kabanata ng Kawikaan na humanap ng karunungan na may parehong pagpupursige at kasidhian gaya ng paghahanap natin ng mga nakatagong kayamanan. Basahin ang talata 4. Hanapin ito ng kasing hirap ng gagawin mo para sa pilak o ilang nakatagong kayamanan. Dapat tayong magsumamo para sa pangunawa at pag-unawa. Basahin ang talata 3. Oo, magpalimos ng kaalaman, makiusap para sa pangunawa. Igiling ang ating pandinig sa karunungan. Basahin ang talata 2. Makinig sa kung ano ang matalino at subukang maunawaan ito. At tanggapin ang mga salita ng Diyos at pahalagahan ang mga ito sa ating puso. Basahin ang unang talata. Anak, pag-aralan mo ang itinuturo ko sa iyo at huwag mong kakalimutan ang sinasabi ko sa iyo. Kabayan, tanungin natin ang ating mga sarili. Pinahahalagahan ba natin ang karunungan? Hinahanap ba natin ito ng masigasig na parang ginto? Kung ginawa natin, makatitiyak tayo, nagagantimpalaan tayo ng Diyos ng pinakamalaking kayamanan ng buhay, ang karunungan at kaalaman sa Kanya. At bukod dito, malalaman natin kung ano ang tama, ano ang makatarungan, at ano ang patas. At malalaman natin kung ano ang dapat natin gawin sa ating buhay na makalulugod sa Kanya. At sa puntong ito ko tatapusin ang aking maikling reflection sharing sa inyo. At bago ako tuluyang magtapos, iiwan ko sa inyo ang sipi na ito. Ano ang mapapala kapag ang buhay dito ay tapos na, bagamat nakakamit ko ang dakilang makamundong karunungan, kung sa paghahanap ng kaalaman, ako ay lubos na bigo upang makuha ang karunungan ng Diyos. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.